Alright, mula kay Mel's Castle ulit mga kapatid. China Coast Guard at Maritime Militia nagtakbuhan daw. Uy, pinauwi lahat pabalik ng China. Baka daw kasi bombahin sila ng US mga tol. Eto'y binasa lamang naman natin sa title. At eto'y mismo yung ating panonoorin ngayon. Bibigyan natin syempre ng opinion, commentary, reaction, criticism at kung ano-ano pa mga tol. Syempre kung ikaw ba isang Pilipino at may pakialam ka ngayon dito sa West Philippine Sea mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe at kay Mel Castle mga kapatid, bisitahin mo ang kanyang YouTube channel. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, click mo na ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naduduwag ang China Coast Guard pag andyan ang US Navy. Tama. Nagtatakbuhan ba? Ganyan ang China. Malalakas lang ang loob pag alam nilang mahina ang kalaban tulad ng Pilipinas. Katulad nung nangyari ng June 17 mga tol, kung makasugod sila talagang kala mo no? Matitindi mga tol, di ba? Ganon sila katatapang dito sa atin. Pero tingnan mo pag may kasama tayong ibang bansa, wala sila kahit anino, hindi mo makita. Pero pag US na ang katapat, aba, naguunahan pa yan umuwi at palayo sa West Philippine Sea. Sa katatapos lang kasing pagpapatrolya ng US warship at Philippine Navy warship, wala ni isang nakitang China Coast Guard. No Chinese ships monitored during PH-US Navy Maritime Cooperative Activity in West Philippine Sea mga tol. Sa maraming beses na natin nakita mga tol, talagang mababasa na natin yung galawan nila. Kapag Pilipinas lang mag-isa ang nagpapatrolya dyan, nandyan sila nakabuntot, radio challenge, haharang pa sila at hahabol pa sila mga tol. Pero kapag meron tayong kasamang bansa mga kapatid, wala. Nagtatago silang parang mga daga. At Chinese Maritime Militia. As in wala kahit isa. Maging sa radar ng US Navy warship walang namataang pagalaw-galaw. Yan ang nirereklamo kahapon nitong Chinese Foreign Ministry. Bakit nandyan na naman daw ang US? Wala naman daw kasing karapatan ang US na manghimasok sa gulo. Takot nga ang China. Baka daw kasi makanyo nang wala sa oras pag binomba nila ng water cannon ang US Navy. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng Philippine Navy, wala kayong pake sa anumang gagawin ng Pilipinas. At saka isa pa, kilalanin niyo muna yung batas. Diba? Meron ng batas na umiiral eh. Wala kayong karapatan dito sa loob ng West Philippine Sea. Anong ginagawa nyo rito? Talo na nga kayo dun eh. Diba? 2016 arbitral ruling, wala naman kayong panalo eh. Nag-issue na ng ilang statement yata na kinikriticize nga itong paggawa natin ng mga hakbang para mapalakas ang ating alliance. Para sa akin, yan ay isang senyales na gumagawa tayo ng tama para nga ma-depensahan yung ating sariling mga interes. Ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation, meron tayong kasarinlan at sarili nating interes, hindi niya nire-respeto yon. Tama. At lagi niya sinasabi na tuta lang daw tayo ng US. So napakababa ng tingin nila sa atin. So sa pamagitan nito, I think mapapakita natin na hindi dapat yan. Dapat din ay respetuhin mo ang Pilipinas. Respetuhin nila ang Pilipinas bilang isang sariling bansa na may sariling interes. At gagawin natin kung anong dapat natin gawin para madepensahan itong mga interes na to. Kahit ba hindi niya magustuhan itong mga kilos natin. At isa pa mga tol, ang ibig sabihin ng mga pag-alma ng China, diba? Ito nasabi ko na to sa isang reaction natin. Affected sila mga tol. Diba? Ang laki ng impact sa kanila nun. Kumbaga yung binubulas nilang bansa na maliit, unti-unti nang nagpapalakas, unti-unti nang nababawasan ngayon yung chance nila na makuha pa yung gusto nilang kunin. Kasi unang-una kung dadaanin nila yan sa legal way, talo sila eh. Wala silang panalo doon mga tol eh. Diba? Kaya nandun lang sila sa gray zone. 'Di ba? Ayaw nilang masyadong maging agresibo na dumating sa punto ng gera kasi ayaw din nila ng gera. At ayaw din naman nila dito sa masyadong mapayapa dahil nga hindi nila makukuha yung gusto nila, no? Pagdating sa legality mga tol, wala silang laban. 'Di ba? Hindi sila mananalo kasi nga wala talagang basis yung claim nila dito sa West Philippine Sea. Kaya ang gusto nila mga tol, mambraso lang, manakot hanggang sa bumigay yung presidente ng bansang tinatakot nila at ibigay sa kanila kung ano yung gusto nila. O di ba? Walang gera, pero nakuha nila yung gusto nila.
Pina At walang magagawa ang international community doon kasi kusang loob ng bansang ibinigay yung gusto ng China. 'Di ba? 'Yun ang gustong mangyari ng China, mga tol. Napakalat ng China noon na sumurrender at pumasok na naman tayo sa secret deal. Pero sa nangyaring pagbisita ni Defense Secretary Lloyd Austin III at US Secretary of State Antony Blinken, malinaw na handa tayong lumaban kung kinakailangan. Naging parang issue dahil magkakaiba apparently ang lumalabas na statement, no, lalo na pagdating doon sa mga statement ng Chinese Foreign Ministry. Parang pinapalabas nila ay sumuko na ang Pilipinas at Tama. pumasok tayo sa kasunduan na hindi ka nais-nais na 'Di ba? Bine-brainwash nila, mga tol, yung mga nakikinig. Ito, putulin ko lang saglit yung nakaraan, nagkaroon ng resupply mission, nagkaroon na daw ng kasunduan ng Pilipinas at saka China. Pahupain, de-escalate yung tensyon na nangyayari dito sa Ayungin Shoal. Pero nung naglabas sila ng press statement, magkaiba ng pahayag. Ang pinapalabas ng China, mga tol, sumuko na ang Pilipinas sa kanila. Bakit? Kasi sabi nila, nagpaalam daw ang Pilipinas sa kanila at pumayag daw tayong magkaroon ng on-site verification. Ibig sabihin yon, yung mga China Coast Guard nila aakyat sa mga barko natin na resupply boat natin para i-check kung humanitarian necessities lang ba ang laman nitong mga barko natin. Which is yan ay kinontra ng PCG natin. Hindi daw nangyari yon at hindi mangyayari yung bagay na yon. Hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Kasi ang pagpapaalam sa kanila at yung pagpayag ng on-site verification na yon ay nangangahulugang sumuko na tayo sa mga kagustuhan nila. Pero mo, kine-claim natin atin ng West Philippine Sea, atin ng Ayungin, tapos magpapaalam tayo sa kanila. Yun yung gustong palabasin ng China, mga tol. Kaya talagang iba yung pamamaraan nila, mga tol. Mga traidor yung mga yan. parang sinurrender na natin yung ating mga karapatan dyan. Pero sa kabila nun, malinaw din ang statement ng ating Department of Foreign Affairs at ngayon lately pati yung sa DND na hindi totoo yon, no? Na hindi tayo pumasok sa ganung usapan. Ang napagkasunduan lamang ay hindi tayo gagawa ng mga hakbang na mag-escalate nga dun sa situation. Kaya kayo, Ang napag-usapan tulad ng hindi sila basta-basta aatake, hindi sila siguro susugod. Kasi yun yung mga paraan, yun yung mga hakbang na nag-e-escalate o nagpapataas ng tensyon yung gawain ng China, ha. Ay hindi tayo gagawa ng mga hakbang na mag-escalate nga dun sa situation. kaya kayo, huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng Chinese foreign Wala ministry. sinungaling yung mga Di yan. rin naman kasi talaga kapani-paniwalang papakitin natin ang mga Chinese para sa inspection. Tapos magsasabi raw tayo sa China kung kailan ang resupply mission. Diba? Malaking kalokohan talaga yan. Nasisipat tuloy si Foreign Affairs Secretary Manalo na baka sinuko na ang West Philippine Sea. So, between the two of them, alam naman natin na pagdating sa credibility, medyo mababa talaga yung credibility ng China pagdating sa mga statement na yan, no? Tama ka doon, Batumbakal. Paulit-ulit na nangyari na nagsasabi sila ng hindi totoo kaya o kaya ibaluktot, no? At tayo mismo sa pamamagitan ng ating experience in the past year, no, kasama na dyan yung Transparency Initiative, paulit-ulit nating napatunayan na iba yung sinasabi ng China sa nangyayari talaga Tama. sa dagat, no? Iba. Mas maganda raw kung kasama na ang US Navy sa resupply mission para mas mabilis raw mabuo ang base militar sa Ayungin Shoal. Oo, walang pangharas noong nakaraang Rory, pero asahan raw nakaharangit haharangin ulit tayo niyang mga yan. Bobombahin ulit tayo niyan ng water cannon. Pero kung kasama raw ang US kahit Coast Guard, paniguradong maduduwag yung mga China. Itong China lagi ang nagbabago at nag-escalate, no? Mula sila sa warning, umabot na sa laser at sa banggaan. Tapos ay nga, meron ng inatake nga pa nga nila yung ating mga tropa, no? Tama. Noong June 17. So para sa akin, tayo, ang inaasahan natin ay magpatuloy ito. Kailangan lang talaga ang China ay siya yung kumbaga siya yung mag-comply bale sa kung naman itong kasundo nito at siya dapat ang mag-iingat, no, na hindi masira itong sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Tanggal na Diba? Sila talaga, mga tol, ang gumagawa ng gulo. Kung gusto natin ng kapayapaan, wala sa atin ang sagot Nasa China kasi sila talagang hindi nagko-comply sa batas. No, nilalabag nila yung batas. Wala silang respeto sa batas. naman ang yabang ng China US lang talaga ang katapat. Sana lang ay aprobahan na ni PBBM ang permanenteng pagsama ng US sa Rory mission. Kayo, pabor ba kayo dito? O kung kayo tatanungin, mga tol, pabor ba kayo na every time may RORE mission tayo, meron ding Coast Guard ng US, no? Kung titignan mo, okay, para mabawasan ng tension, pero in long run, mga tol, makikita mo ang hina pala ng Pilipinas, no?
Ang hina ng Pilipinas, kailangan laging may kasamang ibang bansa para sa ganitong mission nila. No, kailangan natin palakasin yung puwersa natin mga tol at maraming salamat sa mga bansa na nakikita nating sumusuporta sa atin, nakikita natin nagbibigay ng tulong, 'di ba? Nagbibigay sila ng mga malalaking halaga para sa modernization program ng ating Sandatahang Lakas at ng AFP. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng mga barko na napaglumaan na nila. Kaya sabihin natin na napaglumaan na nila, malaking bagay 'yon. Pwede naman nating i-upgrade ulit eh, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.